magkakagulo, and we don't know what will happen. We may be arrested, we may be killed. Ang gagawin namin bukas will define the direction of this country. Again, ang gagawin namin bukas will define the direction of this country. This statement alone ay nakakakaba mga kadonatics, like really, ano kaya ang gagawin nila bukas? Karma kay Chis Escudero mga kadonatics. Sa sobrang daming pangungutya, hatred na natanggap ni Chis Escudero today, alam nyo ba mga kadonatics? Kasi, wait. Initially kasi, may pinost siya dito sa Chis Escudero na may 1.7 million followers. Nag-post siya about sa desisyon niya kung bakit siya lumipat. Grabe, kung basahin nyo yung comments mga kadonatics ha, kayo na lang maawa. Well, anyway, hindi tayo maawa kay Chis Escudero dahil sobrang traidor. Alright? Nakatanggap lang naman siya mga kadonatics ng 40,000 angry emojis. Ay grabe, sobra yun. Sobrang dami. At 20 plus thousand na haha na emojis mga kadonatics. Ngayon, ang nangyari, few seconds ago, minutes na pala, dinilit niya yung post na yon. At hindi na natin makikita mga kadonatics kahit papuntahan natin yung page niya. Eto. Oh, ayan mga kadonatics. Last post niya nung May 27 pa. June na ngayon, di ba? Wala. Dinilit niya agad yung comment niya, yung post niya kanina mga kadonatics. Pagkatapos talaga nilang makorum daw kuno, which is illegal naman na korum. Dinilit niya. Like, hindi mo matanggap, Chis Escudero, na traidor ka? Ha? Akala ko ba may paninindigan ka? Kung totoo yung pinaglalaban mo, you have to accept the hate. Hindi mo ibubura. Let the people know mga kadonatics. At kung basahin nyo mga kadonatics yung mga comments, ay grabe. Ay nako, he deserved it more than ever. Ay nako, at eto, Senator Marcoleta, may babala kung anong mangyayari bukas. Basahin lang natin mga kadonatics. Nako, nakakatakot ito. Oh, ano kaya? Exciting part. I know I am so galit. Okay, I'm so angry mga kadonatics sa nangyari. Kahit naman alam natin na si Senator Alan Peter Cayetano pa rin yung presidente. Pero, you know, yung feeling ba na akala ko ba work yung pinunta nyo, kundi pala palitan nyo yung mga chairmanship para lang pagtakpan yung Blue Ribbon Committee hearing. Ganyan ka mga demonyong mga tao to. Sobra talaga. Di ba mga kadonatics? Basahin lang natin tong statement ni Senator Marcoleta. Ito galit na mga kadonatics. Philippine Alert! Huwag po kayong kukurap. Baka ito na po ang pinakahuling pagkakataon na ang katotohanan, katwiran ay mananaig. At ano kaya ito? Lahat po ay gagawin nila para patuloy na pagtakpan ang isang issue na kayong lahat ay may kinalaman. Ang gagawin namin bukas will define the direction of this country. Again, ang gagawin namin bukas will define the direction of this country. Mga kadonatics, this is better than All of Us Are Dead. This is better than The Kingdom or any Netflix na hinihintay nyo yung season, yung sequel. This statement alone ay nakakakaba mga kadonatics, like really. Ano kaya ang gagawin nila bukas? Would there be a match between the minority and the majority? I don't know who's the majority now. I think equal mga kadonatics. Okay? Let's see what will happen tomorrow. Okay? At eto mga kadonatics, may bagong pahayag si Senator Alan Peter Cayetano. But before anything else, para maliwanagan talaga tayo, eto, basahin lang natin yung article na to. O eto mga kadonatics, basahin lang natin ng mabilisan bago natin panoorin yung video ni Senator Alan Cayetano. Ayan. Manila, Philippines. Alright. Binago ni Senator Francis Chis Escudero ang ihip ng hangin sa Senado na naghahalal kay Senador Win Gatchalian bilang acting Senate President pro tempore na naging presiding officer sa session. Okay mga kadonatics, linawin natin.
presiding officer lang siya, acting lang siya as president. But hindi talaga siya ang presidente. Kasi alam nila na illegal yung ginawa nilang quorum, mga kadunatics. Hindi sila nag-elect. Ang ginawa lang nila, kumuha sila ng presiding officer. Okay. Sa pagbabagong ito, hindi naman napalitan si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President dahil wala silang 13 na bilang ng senator present nung buksan ang sesyon. Clear as crystal, mga kadunatics, na wala silang magagawa. Wala silang magagawa kundi tanggapin na si Senator Alan Peter Cayetano pa rin ang presidente ng Senado. Eto, mga kadunatics, nabanggit ni Senator Alan Cayetano dito na kahit anong mangyari, or rephrase it, magbubukas ang Senado bukas. Bakit today kasi yung minority 11 na communist, sinabi nila, mga kadunatics, na magre-resume yung Senado after 2 days. Grabe! Nag-off agad sila from today, mga kadunatics, then 2 days after that, mag-resume yung Senado. Diba? Grabe! Gumawa agad ng rules. Eto, sabi ni Senator Alan Cayetano, mamanduan niya yung OSAA, yung Sergeant at Arms, na buksan yung Senado bukas. Dito, baka sila na naman, mga kadunatics, ang grupo ni Senator Alan Cayetano ang pupunta bukas, while itong minority na komunista ay absent. But for Senate President, for quorum, and for Senate President Pro Temp, you need 13. 13, yes. So, ilalaban po natin to, hindi dahil nilalaban nyo ang Senate Presidency ni Alan Cayetano, hindi. Kundi dahil po, mahalaga sa atin ang 1987 Constitution. Dahil po, hindi ito isang pirasong papel lang. I'm issuing a memo to the Secretariat and to the Office of the Sergeant at Arms to keep the Senate open tomorrow. Yes, kasi sinabi nila, i-close nila, mga kadunatics, ang Senado. Sinabi ng Minority Communist 11. We will have the Blue Ribbon Committee. As Senate President, nasa authority ko po ang premises ng Senado. Do not padlock the Senate. Do not have an excuse na may rally. Parati naman may rally sa Senate. Do not tempt the Filipino people to come out in thousands, hundred thousands, and millions. We are not provoking a political crisis here. You are provoking a crisis. Sabi nila, trabaho yung issue. Yan. Pinalitan lang nila yung mga chairman, tapos in-adjourn din. Hindi rin naman pinatawag yung CA para sa mga general. Hindi rin naman tinuloy yung bill sa sabi lang ospital at saka yung sa mga estudyante, hindi ba? Di ba? So kitang-kita po kung ano ang kanilang intensyon. Sabi po nila, I'll address myself to, pasensya na po kayo, to the Pink and Dilaw group. Di ba sabi nyo, paano naman yan si Senator Marcoleta at si Senator Jinggoy? Bakit sila ang mga vice chairman? Lahat ng issue nandun sa nilagay nyo yung chairman ngayon, di ba? Issue sa campaign donation, campaign donations, nandun po yung issue ng mali-maleta, issue sa flood control. And then ipopostpone yung hearing bukas. Even when chairmans were changed before, you don't need to postpone the hearings. So, ako lalong na-intriga, ano bang pwedeng sabihin ng mga Marines? Ano ba pwedeng sabihin ng Ombudsman, DOJ at saka DPWH na pati Constitution natin ibabasura para lang dito? So yes, I'm appealing for calm. I'm appealing for prayers. But I'm also appealing that we put action to our faith. I will do what I can. I will go to the Senate before 10 o'clock. I will do what I can para buksan yung session hall at nandun po ang hearing natin. My authority now comes from the Constitution, but my strength will come from your prayers and will come from the fact na ang ating bansa ay dapat ipaglaban. Well, mga kadonatics, clear as crystal na talaga ngayon na ang balak at intensyon nitong Minority Communist 12 na ay pagtakpan talaga yung Blue Ribbon Committee.
Wala nang iba mga kadonatics. Yan lang. Para sa mga dilawan, pinklawan, loyalista nga, buksan ang inyong pag-iisip. Open your eyes! Klarong-klaro na tinatakpan yung maleta dito. Would you continue on supporting them? Like, really? And then, mga kadonatics, you may not be part of them, but you will be a sympathizer. The same mistake, the same sin, mga kadonatics. It's up to you now. Let's go on. I still remember the day that my dad called us together at lumuluha siya at sinabi niyang mag-abroad na kayo because magkakagulo and we don't know what will happen. We may be arrested, we may be killed. That was either February 21 or February 22. I think it was 21, no, before that day. And we all hugged him and sabi namin, if you love your country, we love hindi ka namin iiwanan. So, malayo tayo sa crisis, mga kababayan. Malacanang, malayo tayo sa crisis. Why are we bringing it to a point of a political crisis na mahirap i-atras? The hearing is confined. So, yes, the notice of cancellation from the illegitimate, the illegitimate is not the committee. No, hindi ko ginagaya si Senator Erwin na ginagamit yung word na bastard kasi ngayon, whether or not you're a single parent, whether or not you're legitimate, tao ka pa rin. I'm talking illegitimate meaning hindi siya legal. Senator Erwin is not the legal chairperson of the Blue Ribbon Committee. Correct. Okay? Senator Pia Cayetano is the chairperson because there was no quorum, there was no session under the law that took place. Daming issue sa Supreme Court, yung unprogrammed funds, yung legality ng 2025 budget. Ang dami pong issue sa Supreme Court. Again, ulitin ko po, ang pinakamalaking problema ng ating kababayan ngayon ay presyo. Presyo, trabaho at kita. Dadagdagan pa ba natin? You have manufactured a crisis since May 11 by saying magulo kami. Then you come up with this solution. One day today, papunta sa SONA, when we were going to produce our economic plan, our plan against corruption, the hearings, and then the impeachment. So, I will rest my case there. As I told you, there's a lot of things I want to say, but if we love our country, pray for our country. If we love the Senate, I'm addressing myself sa mga empleyado ng Senate, I don't care yung mga binubulong sa akin dyan na, you know, over the years, eto mga appointee ni Senator Drilon, eto mga appointee ni Senator Soto, etc. I believe that all of you love the Senate. So it's time to speak up, to tell your bosses, whether sila yung nasa majority or minority, we won't stand for this. Because there's no difference of padlocking the Senate during martial law sa ginagawa ngayon na pinupunit, binubura, binabasura, sinusunog ang ating Philippine Constitution. Again po Alan Cayetano is not the issue here. My Senate presidency is not an issue there. I told you from the start, I'm the walking dead. Walking dead as Senate President. Ano ibig sabihin? Anytime yung hatol na tanggalin sa akin. But ang problema po, ine-escalate nila. So I really hope po that this is not about the impeachment, this is not about changing the Constitution. Nakakapagtaka po, no? Yung pagka-execute, biglang sasabihin na ng House of Representatives na kinikilala si Senator Win, sinasabi na ng Malacanang. Diba? I mean, guys, res ipsa loquitur. Diba? I won't elaborate. Kayo na I won't use the words to describe what's coming now. Why? Because you are as intelligent as I am. You are as patriotic as I am. The question lang is, what are we going to do about it? Pray for us. Pray for Senator Marcoleta. Pray dun sa natira sa majority because paglalaban natin ang ating bansa. God bless you all. Good night po. Well, mga kadonatics, ang nakakapagtataka pa talaga. Alam nyo, pagkatapos na ginawa ito ng minority communist sa Senado, nirecognize agad ng Malacanang. Sabi, we recognize the leadership of Rex Gatchalian. Wow! Grabe! Kahit illegal, mga kadonatics. Look, diyan mo makikita na
They conspire each other. Ang House of Representatives, ganun din, naglabas ng statements na we recognize. Pero nung si Senator Alan Cayetano ang naging Senate President, through voting, majority talaga, ay nako, daming dada nila mga kadunatics, illegal daw. See? Ang kino-quote ngayon ng mga huwarang loyalista nga, Pinklawan at Dilawan ay yung debate na naganap noong 1949, Avellino versus Cuenco, mga kadunatics, where nag-walk out din yung 12 senators. Yun yung binabasehan nila ngayon. At alam nyo ba kung sinong absent? Bakit 22 lang yung ginawa nilang quorum doon? Si Vicente Soto. Soto? Absent. At ang isa, andun sa Amerika. 22 lang ang natira, mga kadunatics. Okay? At ginawa nilang quorum yung 12. Yun yung binabasihan ngayon ng mga loyalista nga. Pink lang nga at di lang nga. Anyway, comment down below at babasahin natin ang mga kadunatics. Thank you so much and God bless you. Ingat palagi. Bye-bye.